because we want the validation ng mga tao. Gusto natin na napiplease ang mga tao. Tayo ang nahihirapan. Hindi po ba? Na kahit, alam mo yung wala tayo, pero gusto natin na mayroong maipakita. Kaya anong ginagawa ng iba? Para merong masabi na meron sila, nangungutang. O nagre-resort sa kahit ano pa man ng mga paraan. Pero babalik at babalik din naman sa kanila iyon. Sila ang mahihirapan, hindi ang mga tao na piniplease nila. Okay. At nabasa rin po natin, this angel who go against God was thrown down, itinapon po. Saan? Here on earth. With a third of angels. Mababasa po yun sa Revelation 12:12. Ibig sabihin, kasama natin sa lugar na ito, ang Diablo, Satan, the devil, Lucifer. Bakit naging fur? Nung nasa langit pa po siya, ang kanyang pangalan ay Luciel. But, nung siya itinapon, naging Lucifer. Fur means fall. Fallen. Okay. At nung siya po ay itinapon dito sa mundo, siya din po ay nag-cause ng kaguluhan, chaos, unang-unang saan? In the Garden of Eden. Causing sin to enter the world through Adam. Makipagbukas po kayo sa aklat po ng Romans 5:12. Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. But what is the understanding or general knowledge? Hindi naman si Adan, si Eva, ang may kasalanan. But, basahin po natin sa Genesis chapter 2, verse 15 to 24, para po maunawaan natin. Sa aklat po ng Genesis, chapter 2, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Okay? Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Okay, 20. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, sa impapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. 21. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. 23. Sinabi ng lalaki sa wakas, narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha.
24. Ito ang dahilan kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa. Nabasa po natin na ang utos ay ibinigay kay Adan. Sa 16 to 17, and the Lord commanded the man, you are to free to eat from any fruit in the garden. 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Klarong-klaro po. Kay Adan muna-unang ibinigay ang kautusan. And then, sa 21, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. 22, then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. 21, dito na po, kinuha o ginawa si Eva. So, hindi directly kay Eva ibinigay ang utos, kundi kay Adan. And so, si Adam po ang nagkasala of the sin of disobedience. Oo, may kasalanan si Eva, pero iba po ang kanyang kasalanan. But the sin of disobedience is committed by Adam. Okay. So Romans 5:19, ang sabi po doon, for just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners. Through the disobedience of one man, and that is Adam. 1 Corinthians 15:22, malayo pong inihayag doon. For us in Adam, all died. Okay, naiintindihan po natin iyon. Ang kasalanan po ay pumasok sa atin. And simula pa po yun, there is a spiritual beginning also. Mula sa kay Satan, enemy of God. So when we sin, pag tayo po ay nagkasala, we become under the power of death. Which also means we become under the one who holds the power of death. That is the devil. Hebrews 2:14. Kung babasahin po natin ang aklat ng Juan 12:31 and John 16:11. Okay, basahin po muna natin ang Hebrews 2:14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at katulad niya may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Okay. So by his death, he might destroy him who holds the power of death. That is the devil. The devil holds the power of death and sin. When you sin, you die. You become under the power of death. You become under the power of the devil. Kapag tayo po ay nagkakasala. So yun nga. Kahit wag na po natin basahin niyo na po ito. Isa lang naman po kasi yung pinapatungkulan. John 12:33 and John 16:11. Dito po, makikita po natin na siya ay tinatawag na Prince of this world. He is the Prince of this world. Prince of the air. John 12:31. Sinabi niya, 12:31, now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. Okay. So,
ayun, siya po ang prinsipe ng mundong ito. And when you say prince, meron din po yan sila ng power and authority. But, hindi yun higit sa kapangyarihan at otoridad na taglay-taglay ng isang hari. Okay? But we need to understand na siya din, as a prince, still has the power and authority. Okay? Sa Revelations 12:12, diba? Ang sabi doon, rejoice. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Very clearly says that the devil is in this place on the earth. The devil is here with us on earth. Kung titignan po natin ang mundo ngayon, ano po ang ating nakikita? Sa mga balita, sa social media, I know, nakakapanood kayo, you have your phones, nakakapag-browse kayo. Kahit sa paligid natin, ano po ang mauobserbahan natin? There is chaos on this earth. There is wars, murders, immorality. Madami pa. Kung ano yung prohibit ng ating Diyos, hindi niya pinapayagan, ito ay nagiging legal. Example, sa ibang bansa, legal na ang same-sex marriage. But God detests that. Ayaw ng Diyos iyon. Kinamumuhian ng Diyos iyon. Ano pa? Divorce. Legal sa ibang bansa. And even in the Philippines, gusto nila din na ma-illegal divorce. At madami pa. Just because na madami ang gumagawa, hindi ibig sabihin nun ay yun na ang tama. God has reasons kung bakit niya hindi pinapayagan ang mga ito. God is the all-knowing God. He knows everything. At wala naman po siya na hindi pinapayagan o sinasabi na wag mong gawin kung ito ay ikakapahamak mo din. Lahat po ng sinasabi ng Diyos ay para po sa ikabubuti ng kanyang mga nilikha, ng kanyang mga anak. Sa mundo pong ito, we can say that we are living in darkness. Punong-puno ng kadiliman. Hindi ba? Pag pumunta ka ng kanto, makikita mo anong meron. Nagiinuman. Drunkenness. Nanonormalize. Gathering, may inuman. Ano bang nangyayari kapag merong mga nakainom? Usually, it leads to crimes. Hindi ko naman sinasabi lagi-lagi. But, causes of crimes, rape, murders, ano pa? Dahil nakainom. At lagi na yung nagiging rason ng tao. Hindi kasi nakakapag-isip ng tama kaya nagawa niya yun. Kaso alam naman pala natin na kapag tayo ay iinom, ganito ang mangyayari. Then why? Why are we still doing it? Kaya nga hindi kinalulugdan ng Diyos. The drunkenness. Ano pa? Sa Proverbs 20 verse 1, ang sabi doon, whoever is led astray by them. Basahin po natin. Sa aklat po ng Proverbs 20 verse 1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito.
It is not wise. It is not wise. Pero, kahit ilang beses mong sabihin, people will not listen. Why? Because they also have reasons bakit sila nagre-resort sa mga ganitong gawain. Ano pa ang talamak? Adultery. Nagiging common. Anong kadalasang tema ng mga palabas ngayon? Kabit. Pangangaliwa. And God detests that. Ayaw ng Diyos yun. Isa nga yun sa one of the 10 commandments. Wag na wag. Pero nanonormalize ng mga tao ngayon. Grabe ang mababasa mo, even on social media. Pinopost. Kakahiya. Makikita mo sa news. And ito yung nakikita, the younger generations are exposed to this. So, paano? Anong mangyayari? Anong ina-expect natin sa susunod na mga henerasyon? Na instead of sila ay turuan natin kung ano ang tama, but this is the normal na nakikita nila. Ano pa? Addiction. Addiction, hindi mo lang masasabi na sa drugs. There are different kind of addiction. Addiction sa mobile games. Isa na po ako doon dati. Why? It brings joy. Pag nai-stress kasi, nandoon, bubuhos mo lahat. Ano pa? Dami-dami ngayon. Addiction sa mga bisyo. Dami-dami. Ang dami-daming addiction ng mga tao. And don't you know na itong mga ito, these are distractions. Distractions saan? Kasi kinukuha niya ang oras mo, kinukuha niya ang energy mo, kinukuha niya ang attention mo. Na ito dapat ay ibubuhos mo para sa Diyos, but no. Napupunta sa ibang bagay. And distractions leads us to destruction. Kapag lulong na lulong ang isang tao sa isang bagay, alam mo yung hindi na siya mabubuhay kung wala ang isang bagay na iyon. Nagiging obsessed. Okay, hindi lamang ito sa mga video games. Pati na din sa relationships, pagmamahal. Okay. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. O, ilang beses na natin narinig yan. Magpapakamatay na lang ako kung iiwan mo ako. So, ibig sabihin, ginagawa mong Diyos mo ang isang tao because you cannot live without that person. Ang Diyos po ay siya lang ang Diyos dapat natin. A creation cannot be God. Kaya, itong mga ito, na hindi natin mabitawan, this is our invisible chains. Our invisible jail. Dito tayo, alam mo yung sobrang higpit ng hawak sa atin na hindi tayo makawala. At kung hahayaan mo ito, talaga, alam niyo po, etong mga ito, hindi man natin nararanasan kaagad, pero unti-unti tayong papatayin ng mga ito. Example, there is restlessness. Hindi ka na makatulog, hindi ka na makapagpahinga, kasi lagi mo nang iniisip. Walang kapayapaan. Susunod,
Dahil napupuno na ng negatibong kaisipan until depression. Until anong kaisipan ng mga nadidepress? Magpakamatay na lang. Proverbs 4:19. Ang sabi po dito, ang daan ng masamay pusikat na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Okay. NIV. But the way of the wicked is like deep darkness. They do not know what makes them stumble. Living in darkness means living in ignorance. Di mo alam. Wala kang alam. Ignorance saan? Sa katotohanan. Ignorance to the truth. Kaya nga, patuloy na ginagawa kung ano ang ginagawa nila kasi ginagawa naman ng lahat. Everybody does it anyway. So, bakit hindi ko gawin? Diba? Commonality. Hindi nga nila kasi alam ang tama. They are ignorant of the truth. Kaya hindi nila alam that this kind of practices, of actions, ay makakasama. Kaya, dahil patuloy na ginagawa ang kasalanan, they fall deeper into sin. At patuloy na drown. Nalulunod. Sorry po. Okay. Pero ang kasalanan may consequences. And trees don't grow overnight. What do I mean? Hindi siya nararanasan agad-agad. Immediately. Naiipon hanggang sa hindi mo namamalayan eh. Diba? Example, imagine, isang patak ng tubig sa isang malaking balde. Again, hindi mo mamalayan na napupuno. So, iiwan mo muna. Mamaya-maya, aapaw na. Hindi mo makikita agad that it is taking root na pala. Akala mo, okay lang yun. Mamaya, iwan ko lang din yan. Pwede lang namang bungkalin. Pero ang lalim na pala ng ugat. Ang hirap ng kahit palahin mo. Hindi mo matanggal-tanggal, hindi madali. Ang salita po ng Diyos, ang sabi niya, ang kasalanan will lead us to death. Okay? Ang Diyos po ba natin nagsisinungaling? Kagaya po ng sabi ng preacher natin kagabi, Numbers 23:19. God is not a man that He should lie. Hindi po nagsisinungaling ang ating Diyos. Though, patuloy tayo na buhay physically, but ang ating pong kaluluwa ang namamatay. Paunti-unti. At hindi po natin iyon basta-bastang nababantayan. Kapag tayo po ay namamatay spiritually, doon na nagsisimula sorrows, grief, despair, hopelessness, wala ng pag-asa, palalim ng palalim. Kinakain po niya ang buhay natin. Kaya nga doon na napapagod ng mabuhay. Nakakapagod ng mabuhay. Ganun ang nagiging nasasambit na ng mga tao. And, isa pang talamak na problema ngayon, lalong-lalo na sa kabataan, depression. I, myself, also suffered from it. Way back 2017, I think.
2017, yes. Unang-una, alam mo yung hindi mo kasi ina-acknowledge. Lagi mong sinasabi, kaya ko to, okay lang ako, ganito, ganyan. Hanggang sa lumalim ng lumalim, hanggang sa wala ka na, hindi mo na masabi, nawawalan ka ng pag-asa, hanggang sa the last resort, gusto ko na lang magpahinga. Mas mabuti nang magpakamatay na lang ako. Hindi naman importante ang buhay ko. Siguro matutuwa pa sila kung mawala ako. Ganun ang nagiging kaisipan ng isang taong nalululong sa depresyon. Oo, sa perspektibo ng iba, pwede nilang sabihin, pwede ka namang lumapit sa akin, dapat sinabi mo. But you also need to understand na ang isang taong nasa depresyon, hindi nila gusto minsan na magsabi why. Kasi ang kaisipan, negatibo, ayoko nang dumagdag sa problema. Kasi iniisip, problema ako. Ako na lang lagi. Kaya dadagdag pa ba ako sa problema ng iba? Magagalit lang sila sa akin. Kasi may problema na nga sila, dadagdagan ko pa. So kikimkimin hanggang sa hindi mo na kaya, hanggang sa gusto mo na magpahinga. Which is, yun yung sabi nila, magpahinga daw. Pagmamatay na, but reality, wala pong kapahingahan sa mga wala sa ating Panginoong Jesus. Kaya po nakakaawa ang mga tao. Nakakaawa ang mga tao na hindi alam katotohanan na ito. Pero ang ating Diyos, God is also a merciful God. So He gave us a way out by His Son, Jesus. Okay. Exposition na po ako. So, wag po kayong mag-alala. Kakabaan ko pa yan. Matthew 4, verse 16. Ang sabi po dito, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Okay, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Pag sinabi po natin na namumuhay sa kadiliman, ano po ba ang nakikita natin sa kadiliman? Wala tayong nakikita sa kadiliman. Pag wala bang kuryente, brown out, makikita mo ng maayos ang mga nasa paligid, lalo-lalo na paggabi. Pag walang ilaw, o di kaya ipikit mo ang mga mata mo, ano nakikita mo? Darkness. Wala. Ibig sabihin, you cannot see things clearly kapag ikaw ay nasa kadiliman. Hindi mo makita ng maayos, maliwanag, kung ikaw ay nasa kadiliman. Kaya nga, living those people, and tayo din naman, nung tayo ay nasa kadiliman pa, we keep on stumbling over and over again. Kasi nga, hindi nakikita kung anong nasa harapan. Hindi nakikita na mali na pala ang ginagawa. Para kang naglalakad straight papunta sa isang cliff. Hindi mo naman nakikita, mahuhulog ka pala. Kasi nga madilim. Hindi mo alam. Parang ganoon. Kaya nga, kailangan natin ng ilaw to see things clearly. And in order for us to live, to have life. Okay, John 1:4, sabi dito, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Sino po ang pinapatungkulan dito? Ito po ay ang ating Panginoong Jesus. Sa Kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw
ng sangkatauhan. Jesus Christ, siya po ay naging tao din. John 1, verse 9, ang sabi po dito, verse 9, "The true light that gives light to everyone was coming into the world." Sa 14, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." Noong ang ating Panginoong Yesus po ay naging tao, became the Son of Man, ano po ba ang ginawa niya? Kung titignan natin ang buhay niya dito sa mundo, ang ginawa po niya, nagturo, nagpahayag, binigay niya the knowledge of the secret of the kingdom of God, the kingdom of heaven. Pinakilala niya sa atin ang Ama, kung paano, at tinuruan din niya tayo kung paano maglingkod sa ating Diyos. Kung ano ang pamantayan niya. Because, ang isang paglilingkod na hindi umaabot sa pamantayan is useless. Okay, para maunawaan po natin ang maayos. Sa school, pag may presentation, merong criteria. Di ba? Kahit na sobrang ganda ng presentation mo, if wala doon sa criteria, wala. Bagsak. Hindi ba? So, a worship that doesn't meet God's standard, He cannot accept it. It is useless. At madami sa mga tao, hindi lang sa ngayon, kundi pati na din, nung dati-dati pa, na gusto nila naman nasambahin ang Diyos. They want to worship God. Pero sa pamamaraan na kung ano ang tingin nila ay tama. Hindi sa kung anong tingin ng Diyos o hindi dahil sa kung ano ang sinabi ng Diyos na tama. They have their ways. Okay, maging gano'n na din. Let's say, for example, pagbibigay ng ating ikapo at handog. Bibigay ka. But what did God say? Give with a grateful heart. Yung hindi labag sa loob mo. Ibalik mo, ibigay mo ang para sa Diyos, ang para sa Diyos. Pero ikaw, tayo, minsan, oh, yan, at least nagbigay ako. O, diba? Lalong-lalo na po nung ako ay hindi pa malalim o hindi ko pa alam ang mga ito. Naturuan naman ako na magbigay sa simbahan. May ibibigay ko kasi bata pa ako dati. 5 pesos, 10 pesos. Hindi naman po kasi ako naturuan na dapat 10% pala ang tithes. Dapat may Lord's Day offering, may Thanksgiving. Wala po. Pero alam ko na ginagawa ko ang tama kasi nagbibigay ako. Yun ang tingin ko. At least, nagbibigay ako. Diba? So, ang iniisip ko, nalulugod na sa akin ng Diyos. But meron palang standard maging sa pagbibigay. Kapag hindi yun kapag ito ay labag sa loob mo, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kapag ito ay hindi bukal sa puso mo, or kung magbigay ka na meron ka pang sama ng loob sa kapwa mo, hindi rin ito magiging katanggap-tanggap. Diba? Pero hindi ko alam yun dati. Kaya akala ko, tama na yung ginagawa ko. But then, Jesus. Kaya nga, nung ang ating Panginoong Yesus ay namuhay dito, ibinigay na niya lahat. That's why He is the perfect role model. Kaya nga siya ang tinitignan natin, sinusundan natin.
Ang mga salita niya ang patuloy na pinapanumbalikan natin paano ba talaga, ano ba talaga ang tama. And sabi ko nga din po kanina, God is a merciful God. That's why He gave His one and only begotten Son. Ito po, ang verse na ito, alam ko gasgas na sa mga churches. John 3:16. For God so loved the world as He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Okay. Pero, sa susunod na mga verse, 17, John 3:17 po. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 18. Hindi hinahatulan maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Why do we need Jesus? So 2 Thessalonians 1 verse 8 to 9. Ang sabi po doon, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at mapaparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. 9. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Okay. Sa English po, sa verse 8, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, ignorance to the truth, talagang kakapahamak po natin. Sa 9, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. Salvation is in Jesus and in His blood. Paano naman malalaman ng tao about this na ang salvation pala from what? From sin, which leads us to death, ay nasa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang dugo. Kung walang magpapahayag, how will people know about the salvation, about the truth, about Jesus, kung walang naririnig? Kung walang magpapahayag ng mga katotohanan na ito. Kaya nga, ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus, they died for this. And hindi lang normal na kamatayan, it's gruesome. Gruesome death. Hindi po madali ang maglingkod, sa totoo lang. But, sa tuwing napanghihinaan po tayo, let us remember kung paano tayo kinahabagan ng Diyos. Compare our life nung wala tayo sa katotohanan, wala sa atin ang Panginoong Jesus. Compare it sa buhay natin na ngayon. At tignan din natin yung mga nandoon pa na namumuhay kung saan tayo dati. Hindi po ba tayo makahabag? Kinahabagan po tayo ng Diyos. Hindi din po ba tayo mahahabag sa iba pa? You say you love your family, but you do not want them to be saved. You say you love your brothers and sisters, pero hindi mo man lang talaga mapahayagan. You know that they will die
pero wala kang gagawin. Hahayaan mo? That's not love. Sorry. Hindi mo pagmamahal iyon. Alam mong mali na ang ginagawa niya, pero hindi mo sinasabihan. Hindi mo masasabing pagmamahal yun. Tolerating sin is not love. Sa 1 John 3:10, ang sabi po dito, "This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who do not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brothers and sisters." Hindi lang po pinapatungkulan nito ang pisikal na mga kapatid, maging ang ating mga espiritual na kapatid. Hindi lang naman kasi sa physical o sa mga tao na nandoon pa sa kadiliman ang problema. Even in the churches, nagsisiraan, there's jealousy, there's envy. Anong mangyayari? Kung hahayaan at hahayaan lang din iyon. Kung ang mismong loob ay bulok at hindi mo tatanggalin na wala kang gagawin para maitama iyon, it will spread. At yung maliit na yun, lalaki. And instead, nakatotohanan ng mananatili sa iglesyang iyon, there will be corruption. Tandaan po natin, lalong-lalo na tayo, hindi mahirap. Talagang sobra-sobra. Kasi, ang mga mata ng tao, nandiyan, tumitingin. Kaya lahat ng sasabihin natin, lahat ng gagawin natin, meron at merong masasabi. Kaya nga sasabihin nila, nasa simbahan ka pa naman, naglilingkod, tapos ganyan ang gawain mo. Sinong napapahiya? Hindi lang po tayo, kundi ang ating Panginoon na sinasabi natin na Panginoon natin. So anong mangyayari? Sasabihin, ganyan pala ang Diyos na sinasamba niya. Proverbs 27 verse 5. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninita, kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Better is open rebuke than hidden love. Kaya nga ang mga magulang na hindi marunong na paluin ang kanilang mga anak, at the end, you will be the one who will suffer. Hindi mo din pwedeng sabihin, kasi mahal ko ang anak ko. Kung mahal mo talaga, dahil kung alam mong ikakapahamak niya yan, wala ka bang gagawin? Hindi mo papaluin, hindi mo pagsasabihan. At nung napahamak na, balik po tayo. We are saved because of Jesus' blood. Sa Hebrews 9:22, ang sabi po doon, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Walang kapatawaran. Kaya nga, John 3:16, God gave His only Son as a living sacrifice. We are redeemed by the precious blood of Jesus. Ang tupa na walang blemish, walang defect. Wala po siyang kasalanan. Sa Hebrews 4:15, mababasa po natin. Hebreo 4 verse 15. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinuksyo siya
sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Jesus, the Son of God, became man. Kung ano po ang nararanasan natin, sa tingin nyo hindi rin po ba niya nararanasan? Pero kahit na anong temptation, kahit na anong ginawa sa kanya, hindi po siya nagkasala. Leviticus 7:11, life is in the blood. It is the blood that makes atonement for one's life. The blood of Jesus cleanses us of our conscience from the acts that leads to death. Okay, ito. Sin leads to death. Okay? Jesus, hindi po siya nagkasala. When you sin, you will be under the one who holds the power of death. But Jesus, hindi po siya nagkasala. Uulitin ko. So, walang kapangyarihan ang dyablo na siya ay patayin. Pero sinubukan pa din naman niya. That's why he is condemned. Because of the blood of Jesus. Hebrews 9:14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Only by the blood of Jesus, we are cleansed by our conscience. Ang mga nagawa natin kasalanan. Only by the blood of Jesus, we are cleansed by our filth, mga karumihan. Only in the blood of Jesus, we are saved by our sin, from our sin. Kaya nga, ang sabi dito, so that we may serve the living God. Hindi gagamitin ng Diyos ang isang taong marumi. Gagamitin mo ba ang isang plato na hindi pa nahuhugasan, na punong-puno ng putik? Lalagyan mo ba ng pagkain at yun ang gagamitin mo? Diba hindi? Ang gusto natin, hugasan muna ang plato bago natin paghainan ng pagkain. Kasi lahat ng mga ilalagay sa maruming plato na iyon, magiging marumi din. God is holy, so He does not dwell on dirty places. Ang mga kasalanan po natin, it made us dirty. And it also causes magkaroon ng chasm between us and God. Kapag tayo po'y nagkakasala, di ba, may times na nagigilty tayo. And instead na lumapit tayo sa Diyos, napupuno tayo ng negatibong kaisipan, papatawarin pa ba kaya ako? Kasi ganito ang ginawa ko, baka galit sa akin ng Diyos, hindi na niya ako pakinggan. Then, there's self-condemnation yan kasi. Alam mo nang mali, ginawa mo pa din. Sa tingin mo, natutuwa ang Diyos sa'yo. Di ba? Napupuno tayo ng ganong kaisipan. Kaya instead, na lumapit tayo sa Diyos, lalayo na lang. Hindi na nalulugod ang Diyos sa akin. Mas mabuti umalis na lang ako. Yun din yung nagiging isa sa mga nangyayari kung bakit nawawala ang mga tao sa iglesia. Pride.
Kasi ayaw magpakumbaba. Kasi takot. Bakit? Nagkasala. Takot na malaman ang kasalanan, tinatago na lang. Takot kasi ganito yung nagawa ko, baka hindi na ako tanggapin. Takot because of judgment. Kasi baka ano sabihin nila. Pero ang pananampalataya po, hindi po nakabase sa emosyon. Na dahil masaya tayo, pupurihin natin ang Diyos. Pero pag malungkot tayo, hindi pa din po ba natin gagawin, purihin ang Diyos? Kapag tayo po ba ay nabe-bless, tsaka lang tayo magte-thank you, pag hindi, hindi na rin. Kapag tayo nalulungkot, aalis na din ba tayo? Our faith should not be dependent on our own emotions. Faith is faith. God is God. Nasa sa atin po kung mananatili tayo o hindi. Sa 2 Samuel, chapter 11, hindi na po natin babasahin ng buo. Pero, ito po ay tungkol kay David. Sa Acts 13:22, ang sabi kasi doon, David is after my heart. Acts 13:22. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. God testified about David, na si David is after God's heart. Paano masasabi ng Diyos ang mga salitang ito? If when we look at 2 Samuel chapter 11 and chapter 12, basahin niyo na lang po. Mahaba-haba yun. Yung chapter na yun, dun mo makikita how David committed adultery with Bathsheba and also murder. Kasi si Bathsheba po ay meron ng asawa, si Uriah. Pero, yun nga, nakita ni David, maganda. May nangyari sa kanila. Tapos, nabuntis. And David, nagplano siya para patayin ang asawa ni Bathsheba. So, hindi mo masasabi na si David ay walang kasalanan, na siya ay puro, kaya siya kinalulugdan ng Diyos. Pero bakit? Mababasa po natin sa 2 Samuel chapter 12. Nung si Nathan ay kinausap siya at nirebuke siya, ano po ang naging reaksyon niya? Kapag sinabi ng isang tao, ito ang kasalanan mo, ginawa mo kasi ito. Mostly, magiging defensive. Hindi kasi, ganito eh. Magja-justify pa. Diba? Kasi nagawa ko kasi yun kasi ganito. Hindi ko naman sinasadya. Ganyan. Pero kasi naman, dami-dami. Instead of just humbling down. At ganito po ang ginawa ni David. Nung siya po ay nirebuke ni Nathan, sinabi ni Nathan kung anong kasalanan niya, ito kasi ang ginawa mo. David humbled down. Sa Psalms 51, ito din po ay isa sa mga paborito ko. Psalms 51, dito mababasa po natin how David acknowledged na siya nga po ay nagkasala. Nagrepent siya. And he asked God for the renewal of his spirit. Pure heart. Restoration
sustenance. Alam mo yung hindi siya yung tipong ginastify niya ang kasalanan niya pagkus tinanggap niya iyon. Nagkasala ako. Patawarin mo ako. Sa verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. It takes a lot para sa isang tao na magpakumbaba at tunay na mag-repent ng kasalanan niya. Kasi meron po tayong mga kasalanan na kahihiyan natin. Kaya hindi talaga natin masabi-sabi. But in our quiet place, you alone with God, that is your chance na tunay na magpakumbaba sa harapan niya, humingi ng patawad. Ang mga tao po kasi napupuno ng pride. Hindi nagsosurrender. Talagang i-endure. Kaya ko pa. Okay lang. Ito ganyan. Hanggang sa ang bigat-bigat na. Yung iba naman ayaw magpatawad. Ganito yung ginawa niya sa akin. Dapat siya din. Hindi pwedeng ako lang. Dapat siya din. Ano, sila masaya o hindi? Dapat sila din malungkot. Ganun ang mga tao. Ganito yung ginawa niya sa akin, tama lang. Sila din, dapat ganituhin ko din. Walang sasaya dito, lahat tayo. Yun, ang kaisipan ng tao. But what did God say? Romans 12:19. Ang sabi dito, it is mine to avenge. I will repay. Says the Lord. Okay. Ang tayo sa atin po, it is for us to forgive. Revenge is for the Lord. Pag tayo po ang nag-carry out ng revenge natin, minsan kulang pa. Hindi tayo na kukontento. Hindi, kulang pa to. Kailangan magdusa talaga sila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakikita na nalulugmok talaga dyan. Kailangan nila na, magtira pa na dyan sa, hindi ako titigil talaga hanggang hindi ko sila matitiris. Pero, hayaan po natin ang Diyos na ang magbalik. Protect our peace. Protect our soul. Kasi kapag tayo po ay namumuhi sa ating mga kapatid, kapag tayo po ay nagagalit, nagkakasala na din po tayo. Actually, sin, hindi lamang po iyon dahil sa ginawa natin, kundi iniisip pa lang natin, nagkakasala na po tayo. And when God is the one who will take revenge for you, sino ba ang hihigit sa Diyos? Sino ang gustong kumaaway, kumalaban sa Diyos? Talaga, hindi po natin gugustuhin pag ang Diyos ang naging kalaban natin. No. Na kung ano man ang gagawin ng Diyos para sa mga taong iyon, it is just and it is right. Tama lang. Kaya, ikaw, tayo, protect our peace. Let us forgive. Kasi kung paano na tayo din naman ay pinatawad, dapat tayo din ay magpatawad. Principle of God is you need to forgive in order for you to be forgiven. Nandoon po yun sa Lord's Prayer. Okay. Sa Matthew 4:17, ang sabi po dito, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near.
Magmula noon ay nangaral na si Jesus, itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Unang-una niya po na itinuro is repentance. And kahit basahin din po natin ang Matthew 3 verse 1 to 2, even John the Baptist preached about repentance. First, kailangan natin na humingi ng tawad. Then, be forgiven. And also, forgive. Lagi po natin na ipinipreach, patawarin natin ang ating kapwa. Patawarin natin lahat ng mga nakagawa sa atin ng mali. Pero, hindi rin po dapat natin nakalimutan na patawarin ang ating sarili. Let us forgive ourselves. Because, hindi po tayo perfecto. Kaya hindi natin pwedeng i-hold against ourselves lahat ng mga nagawa natin na, alam mo yun, hanggang ngayon ay kinikerry pa din. Binubuhat-buhat at let go. Forgive yourself because ikaw din naman ay tao. Nakakagawa din ng kasalanan. Hindi mo kaya ang lahat. Hindi mo pwede na i-please ang lahat. And we need to remain. Kasi hindi lang doon nagtatapos. Kailangan natin na manatili. Okay, be sustained. How? By God's Word. Remain in the light by obedience. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. Okay. Pero ang mga salitang ito ay mananatiling salita lamang kung ito ay hindi kumikilos at nararanasan. Parang ito, meron kang gamot, but you don't take action, hindi mo ininom. Paano mag-work? So we need obedience. John 4:34, our food is to do God's will. Okay. Live on the Word of God in obedience. Continuously experiencing it. Christians should have a life full of testimonies. Pag madami kang testimony, ibig sabihin, patuloy mong nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. And very important, isa din sa kailangan natin na gawin sa trabaho natin, and also for us to be sustained, is preach the gospel. And snatch the souls from the fire. How? Kailangan din naman nila na makarinig ng katotohanan. Kailangan nila makilala ang ating Panginoong Jesus. Kailangan nila na malaman. They need to know of their sin. They need to know how, who will save us from this supposed na dapat patutunguhan, eternal condemnation. Let us love and be the children of God, kagaya ng binasa natin kanina, by loving other souls. Totoong pagmamahal sa iba pang mga kaluluwa. Na hindi porket alam na natin ang katotohanan, ay sa atin lang mananatili iyon. No. That is selfishness. And hindi po maaari na ang kinilang natin. Freely we receive, freely we give. That's why we have work to do. And that is to let people know about the truth, about Jesus, about the gospel of Christ. Okay, sa pagkakataon po na ito, patuloy po tayo na manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa salita ng Diyos na inihayag. At tunay nga, let us pray also for the sustenance of God
for us to remain in His Word, for us to remain in His vine, and in His light. Let us call on the name of Jesus 3 times and let us pray. Jesus, Jesus, Jesus. Ama namin banal at dakila sa lahat, tunay nga, Father God, Ama. Patuloy kami, Father God, na nagpapasalamat sapagkat tunay nga, Father God, patuloy mo kami na pinapaalalahanan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Ama namin banal, sa patuloy, Father God, Ama, ng pagtutuwid sa amin at ganoon na din, Father God, maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong habag, and also for the blood of Jesus that is shed for us, Father God. Thank you, Father God, sa patuloy, Father God, Ama, na tunay nga, Father God, paggabay sa amin. Let us remain, Father God, help us, Father God, to remain in your words. Help us, Father God, to remain in your vine, in your will, Father God, and in your presence. I pray, Father God, na patuloy, Ama naming banal, Jesus, na bigyan mo ng katapangan. At ganoon na din, Father God, a heart, Father God, that loves and cares for the soul. Ang bawat isa, Ama naming banal. At tunay nga, Father God, patuloy mo po nawa kami na patawarin sa lahat, Father God, Ama, ng mga pagkukulang namin, sa lahat, Father God, Ama, ng mga nagagawa namin na hindi mo pinalulugan, all the disobedience, Father God, na patawarin mo po nawa kami sa lahat ng mga kalapastanganan namin, sa lahat, Father God, Ama, ng mga pagkakataon naman, mas inuuna namin ang aming mga sariling kalooban kaysa tukti ng kalooban mo. Patawarin mo po nawa kami. Father God, renew our heart, renew our mind, Father God. At tunay nga, Ama naming banal, patuloy nawa na maranasan namin, Father God, ang pagkilos mo sa buhay namin. Ito ay aming dalangin sa pinakamataas na pangalan, ang pangalan ni Jesus. Amen and amen.